Maligayang araw mga bata! Kumusta? Nagagalak ako na muli ay may pagkakataon tayong makapag-aral ng ating asignaturang Filipino. Sa aralin natin ngayon ay matututunan ang paggamit ng inyong personal na karanasan sa paghihinuha ng mga mangyayari. Layunin: nagagamit ang personal na karanasan sa paghinuha ng mangyayari sa nabasa, napakinggang teksto o kwento. Kapag nagpapaliwanag o nagbibigay ng maaaring mangyari sa nabasa o napakinggang teksto o kwento, ikaw ay gumagawa ng paghihinuha o pagpapalagay. Ang paghihinuha ay ang panghuhula o pagbibigay ng palagay o ideya kung ano ang susunod na kalalabasan ng pangyayari batay sa mga naunang kaganapan sa inilahad na sitwasyon. Naisasagawa ang paghihinuha sa tulong ng mga pahiwatig sa napakinggan o binasang kwento o teksto at pag-uugnay ng mga ito sa iyong sariling kaalaman o karanasan. Simulan na natin. Tignan ang larawan. Ano kaya ang ginagawa ni Lito at ng kanyang alagang si Bantay? Baka naglalaro sila ng habol-habulan, sabi ni Alma. Sa palagay ko, nagagalit si Lito dahil sinira ni Bantay ang kanyang laruan, kaya hinabol niya ang kanyang alaga, sabi naman ni Jay. Magkabareho ba ang kanilang sagot? Kung ikaw ang tatanungin, ano ang iyong hinuha o palagay sa larawan? Bago tayo magpatuloy, sagutin mo muna ang ating panimulang pagsubok. Piliin ang hinuhang maaaring mangyari sa susunod na pahayag o teksto. Piliin ang titik ng tamang sagot at isulat ito sa iyong kwaderno. Una, umiiyak ang iyong kaklase nang siya'y dumating sa paaralan at maraming pasa ang kanyang kamay at paa. A. Nadulas siya sa daan. B. Nagalit siya sa mga kaklase. C. Nawala ang kanyang pera. D. Nahiya siya dahil nahuli siya sa klase. Tama ka! Ang sagot ay titik A. Ikalawa, bakit kaya masaya si Ramon? A. Wala siyang pasalubong. B. Nadapa siya at nagkasugat. C. Pinagalitan siya ng kanyang ate. D. Nakauwi galing sa ibang bansa ang kanyang ama. Tumpak ka dyan! Ang sagot ay titik D. Ikatlo, tumulong si Dino sa pagdidilig ng halaman. A. Hindi nasiyahan si tatay. B. Pinagalitan si Dino ng kanyang tatay. C. Naging masaya si tatay sa kabaitan ni Dino. D. Nagalit si tatay dahil nasobrahan ng tubig ang halaman. Magaling! Ang sagot ay letter C. Kaapat, napakadilim ng kalangitan at malamig ang simoy ng hangin. A. Hihinto ang ulan. B. Titindi ang init ng araw. C. May paparating na bagyo. D. Bubuhos ang malakas na ulan. Ang husay mo, ang sagot ay letter D. Nakapag-ipon si Jose mula sa kanyang baon. Isang araw, nagkasakit ang kanyang nanay at wala silang pambili ng bigas. A. Nangutang siya sa kanyang tiyahin. B. Binili ni Jose ng bigas ang naipong pera. C. Binili ni Jose ng laruan ang naipong pera. D. Tiniis niya ang gutom dahil walang makain. Ang galing-galing mo! Ang sagot ay letter B. Magpatuloy tayo. Basahin at unawaing mabuti ang kwento. Pagkatapos ay sagutin ang mga katanungan. Mabait na kapitbahay. Malamig ang gabi kaya mahimbing ang tulog ng mga tao.
Biglang may malakas na putok at may sumigaw. Naglabasan ang mga tao at nakita nila na nasusunog ang isang bahay. Dali-daling kumilos ang bawat isa. May tumawag ng bumbero at halos lahat ay nagtutulungan sa pagkuha ng tubig upang maisalba ang bahay. Unti-unting napatay ang apoy dahil sa pagtutulungan ng mga tao. Dumating ang bumbero upang tiyakin na ligtas na sa sunog ang bahay. Malaki ang bahay namin. Doon muna kayo titira pansamantala, sabi ni Mang Floro. Kami naman ang bahala sa inyong pagkain habang inaayos pa ang mga kailangan ninyo, sabi naman ng mag-asawang De La Cruz. Bukas, magpapatawag ako ng pulong upang planuhin ang pagsasaayos sa inyong bahay, sabi ng punong barangay. Luhaang nagpasalamat ang pamilya ni Mang Ambo. Ibigay ang inyong hinuwa sa sumusunod na sitwasyon sa Hanay A, batay sa kwentong ating binasa. Piliin ang titik ng tamang sagot sa Hanay B. At ang mga nasa Hanay B ay A. May sunog, B. Upang tumulong at tiyakin na ligtas na ang lugar, C. Natuwa sa mga tulong na natanggap, D. Marahil hating gabi na at malamig ang panahon, letter E. Dahil nagtulungan ang mga tao. Una, payapa ang panahon, walang tunog na maririnig sa paligid, mahimbing ang tulog ng mga tao. Mahusay, titik D. Kalawa, naglabasan ang mga tao sa kani-kanilang bahay at nagsigawan. Tama, letrang A. Katlo, unti-unting napatay ang apoy at naisalba ang bahay. Tumpak ka dyan dahil nagtulungan ang mga tao. Number 4. May bumberong dumating sa lugar ng nasunugan. Magaling, titik B. Kalima, luhaang nagpasalamat ang pamilya ni Mang Ambo sa tulong ng kanilang kapitbahay. Napakagaling, letrang C. Pagyamanin pa natin ang iyong natutunan. Ibigay ang iyong sariling hinuha o palagay pagkatapos mong basahin ang mga teksto o pahayag. Isulat ang titik ng tamang sagot sa kwaderno. Una, maagang gumising si Leia, kumain ng almusal, pagkatapos ay naligo at nagbihis ng kanyang uniforme. Kinuha niya ang kanyang bag at nagpaalam sa kanyang nanay. Saan kaya siya pupunta? A. Sinehan, B. Sa paaralan, C. Sa parke, D. Sa grocery. Palakpakan mo ang iyong sarili dahil tama ka. Titik B. Kalawa, tuwing walang pasok si Annabel ay nanonood sa kanyang ina sa pagluluto. Natutunan niya ang mga paraan sa pagluluto. Isang araw, nagkasakit ang ina ni Annabel. Hindi ito makapagluto. A. Pinilit ni Annabel na magluto ang kanyang ina. B. Walang makain si Annabel. C. Kusang nagluto si Annabel. D. Galit si Annabel sa kanyang ina. Napakagaling! Tama ka ulit. Ikatlo, tahimik ang paligid. Biglang nagulat ang lahat sa isang malakas na sigawan sa labas. Maya-maya'y dumating ang sasakyan ng pulis. Dinampot ang dalawang duguang lalaki at dinala sa presinto. Ano kaya ang nangyari? A. May naglalaro. B. May nagsusugal. C. May nagkukwentuhan. D.
D. May lasing na nagsuntukan. Tumpak, ang pinakaangkop na sagot sa pagpipilian ay letter D. Ika-4, sa loob ng paaralan, masayang naglalaro ang mga bata. Nang di inaasahan, nadapa si Gio at nasugatan ang kanyang tuhod. Nahirapan siyang tumayo at maglakad. Saan kaya siya dapat dalhin? A. Sa klinika, B. Sa kantina, C. Sa palikuran, D. Sa halamanan. Ang husay mo! Tama ang titik A. Ika-5, si Helen ay isang batang mataba. Nahihiya siyang lumabas sa bahay at nahihirapan siyang gumalaw. Binubuli siya ng mga bata. Bakit kaya siya naging ganyan? A. Kulang siya sa bitamina, B. Minsan lang siya kumain, C. Hindi siya mahilig kumain, D. Sobra at marami ang kanyang kinakain. Ang husay-husay mo talaga. Tama, ang sagot ay letter D. Ano ang iyong natutunan sa ating aralin ngayon? Tandaan natin, ang hinuha ay ang palagay o hula tungkol sa kalalabasan ng pangyayari. Mahalagang bahagi sa pag-unawa ng aralin na ito ay ang mga karanasan. Sa pakikinig o pagbabasa ng teksto ay malaki ang maitutulong ng pag-uugnay nito sa sariling kaalaman o karanasan upang higit itong maunawaan. Magpatuloy tayo sa ating gawain. Isagawa natin. Basahin mo ng mabuti ang bawat sitwasyon at piliin ang titik ng tamang sagot at isulat mo ito sa kwaderno. Gawin mo na! Bago tayo pumunta sa panghuli nating gawain, itama mo muna ang iyong sagot. Tama ba lahat ang iyong sagot? Ngayon naman, para lalo pa nating masukat ang antas ng iyong pagkatuto sa aralin ngayon, basahin mo at ibigay ang susunod na mangyayari sa mga sumusunod na sitwasyon. Piliin ang titik ng tamang sagot mula sa kahon at isulat ito sapat lang sa unahan. Gawin mo na! Tingnan ang susi sa pagwawasto. Itama mo na ang iyong mga sagot. Binabati kita! Isa na namang kasanayan ang iyong mahusay na naisagawa ngayong araw. Salamat sa panonood. Hanggang sa muli. Paalam!